Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, tanim na palay sa bahagi ng Sarat, Ilocos Norte natuyo. Ang ulat mula kay Rani Mer Dorilag. Pagamamkan dagiti Manalo ni Barangay 23 San Andres City iti Sarat, Ilocos Norte ang matadael ti mula da apagay gaputi panagkurang ti danum iti panagbisita ti Radyo Pilipinas Lawag iti nasa lugar natikagan dagiti mula apagay dagiti sumagmamano a Manalon agrupmay sa alawas kalpasan ti panakairaep dagitoy rumrumar sumagmamano nga aldaw nga awan tirapig sa todo iti nasa lugar sigun kadagiti Manalon adapay laeng ti danom nga agayos manipod iti water impounding system nga imposible nga agkurang ken saan ang makadanon kadagiti daduma amula apagay no pagasa nakaipilan na dagiti Manalon ti insurance para kadagiti mula da apagay tapno bilang madadael dagitoy kita dati sang kabasit at tulong ang may paay kadakwada. Segun ti Sarat Agriculture Office awan pay ti deklarasyon ti Department of Agriculture titikag iti naso nga ili rason a may yuray sakbay ti panaka-assess ti lugar ken panakaibunong ti insurance. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. La Union naghahanda na para sa mas malaki at mas exciting na La Union Surfing Break 2023. Ang ulat mula kay Albert Kawile. Pagsagsaganaanan ti probinsya ti La Union ti dakdakkel a La Union Surfing Break 2023. Ti selebrasyon anay tuding ang maangay ti umuna lawas ti Nobyembre ket manamnama dakdakkel ken narangrang ay itatawan. Malaksid iti ili ti San Juan makunkuna surfing capital ti Amyanan. Kinumpirmaran ti baknotan Agoo siyudad ti San Fernando ken Luna ti panagipasitda iti selebrasyon. Gaboy ti daytoy manamnama nga dadupay nga aktibidades ti turismo ti maiwaras ti entero a probinsya. Malaksid kadagiti tradisyonal na pasalip iti surfing ken surfing clinics. Maangay pay dagiti water sports ken beach games kasama ti music festival ken food fair. Karaman pa dagiti ecological activities kas iti coastal cleanup, rescue ken emergency response camps ken special nga aktibidad para iti konserbasyon nagiti pawikan a maawagan ti Journey of the Flippers. Makitinulong met ti La Union Multisectoral Governance Council tapno mas mapalawa pa iti public-private participation iti La Union Surfing Break amay bilang amay sa kadagiti best tourism activities ti Pagilian. Manipod Radyo Pilipinas Agoo, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Sogod. DSWD FO8 pinangunahan ang Social Pension Program Consultation Dialogue sa lalawigan ng Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jevic Epis. Ang mga LGU o local government unit gikan sa mga kalungsuran sa probinsya sa Leyte mitambong sa consultation dialogue kabahin sa pagpatuman sa programa sa DSWD nga gihimo niadtong Agosto 16 hangtod 18 sa dakbayan sa Ormoc. Usa sa mga gipasabot sa naasoy nga dialogo mao ang updated nga guideline sa programa para sa tuig 2023 og sa pagrepaso sa Memorandum of Agreement sa ahensya og sa mga LGU mahitungod sa pagpatuman sa transfer of funds modality para sa social pension sa mga katigulangan. Nasayran nga karong tuiga gisugdan ang transfer of fund modality para sa social pension din ang pundo gi-download na sa panudlanan sa matag LGU gikan sa DSWD Regional Office 8. Ang National Commission on Senior Citizen mihatag og update sa kasamtangang kahimtang sa operasyon niini sa tibok nga rehiyon di nasayran nga nagpadayon pa karon ang payout sa social pension para sa mga eligible senior citizen. Ang nasakpit nga consultation dialogue usa lang sa mga dialogo nga ipahigayon sa nilaing probinsya sa rehiyon aron mas sayran unsa ang angay buhaton aron hapsay ang tibok implementation sa mga programa sa DSWD karong tuiga 2023. Gikan sa Radyo Pilipinas Sugod,
Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jevic mula dyan sa Sogod. Samantala, dumako naman tayo sa Borongan. Community Outreach Program ng Eastern Samar Police Provincial Office isinagawa sa Borongan, Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Ang mga personnel ni Eastern Samar Police Provincial Office sa panguna ni Police Chief Master Sergeant Maricel Menda ang Provincial Community Affairs and Development Unit Senior Action Police Non-Commissioned Officer nga nahaylarom hiton paumuno ni Provincial Director Police Colonel Jose Manuel Payos in Malangpuson nga nagdumarahin Community Outreach Program ipinaagin pandistribuhin food packs nga na mga pili nga kablas nga pamilya sa Barangay Sabang, Borongan, Eastern Samar. Ining aktibidad in may pagisumpay hiton Adopt an Indigent Family Program nga binansagana Kapwa Ko Sagot Ko program hiton kapulisan. Nakakarawat ang 8 nga mga pili nga pamilya hanasabi nga barangay hin mga assorted food packs o grocery items. Panuyo hini nga programa nga makabulig ang mga kablas nga pamilya ngan mapadigon pa iton pagkakausahan kapulisan ngan katawhan para hinmas himyang og progresibo nga komunidad. Tikang HRP Borongan, inihidayan Camplon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan at kamuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. 53 disaster response and rescue vehicles ibinigay ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga barangay sa Cagayan de Oro City. Ang ulat na ito mula kay Kokoy Medina. Mukabat ngadto sa 53 ka response and rescue vehicle pickups ang gitunol ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga barangay sa Cagayan de Oro niadtong adlong Biyernes, Agosto 18 ning kasamtangang tuig. Sumala pa ni Zubiri nga ang disaster response kinahanglan magsugod diha mismo sa barangay level og dili magmalampuson ang mga barangay sa ilahang disaster response kung walay insaktong ekipo o mga salakyan. Tungod niini, nakahukom ang senador nga hatagan ang 80 ka mga barangay sa syudad og mga salakyan diin 53 ang pasiunang giturn over samtang ang kulang nga 28 ka buok ang na-download na ang pundo o kamulo na ang proseso karong mga panahon na. Dugang pa ni Zubiri nga ang pundo gikan sa Local Support Fund sa DBM og dunay alokasyon nga 100 ka milyones ka pesos. Samtang nagpaabot sa ihang dakong pasalamat si Mayor Rolando Clarix Hoy ngadto kang Senador Zubiri. Diin sumala pas Mayor nga dako kayo og katabang sa dakbayan ang mga sakinan nga mga pick-up nga gitunol sa Senador. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Iligan. Cultural Seminar isinagawa ng University of the Philippines School of Archaeology sa Bacolod, Lanao del Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Basher. Ang University of the Philippines School of Archaeology nagpahigayon og culture seminar sa lungsod sa Bacolod, Lanao del Norte aron ipahibalo ang kabililon sa Fort Almonte sa kultura ug kasaysayan sa probinsya ug sa tibok Mindanao. Ang mga residente duol sa Tungaan, Liangan East Elementary School ni Salmo tong namati sa nasangpit nga programa. Dagang usab kanila ang nagpagawa sa ilang kaugalingong mga pagbati ug mga pangutana. Gilauman nga ang mga bagong nadiskubre ang idugang sa Fort Almonte isip kabahin sa National Cultural Treasure sa atong nasod. Ang katuyuan sa kini nga pagkalot o pagsuhid mao ang pagkuha sa dugang nga kasayuran ug dugang nga mga detalye bahin sa mga arkeolohiko nga ruins sa Northern Mindanao. Kini maghatag og dalan alang sa daghang pang mga panukid-dukid bahin sa bahandi sa kultura ug kasaysayan sa Pilipinas. Ang tanang sektor nagpakita og suporta niining importanteng aktibidad sama sa lokal na kaganghanan sa Lanao del Norte, LGU sa Bacolod uban sa BLGU sa Liangan.
kabataan. Gisuportahan usab ang sektor sa edukasyon. Ang persa sa pagtudlo sa Liangan East Elementary School uban sa History Department sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology ug mga interesadong individual sa palibot sa Fort Almonte. Bantayan ang mga exhibit sa umaabot ng mga adlaw diin ma-display ang nakuha ug nadiskubre ang archaeological ruins of Bacolod. Gikan diri sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad mula dyan sa Iligan. Samantala, dumako tayo sa Zamboanga. Pagpapatibay ng ICT at turismo ng mga bansa na bahagi ng BIMP Iaga isinagawa sa Zamboanga City. Ang ulat mula kay Justin Bulanon. Yan man Junta el Magamiembro Nasyon del Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Areas o BIMP Iaga na Ciudad de Zamboanga recentamente. El Junta asegun para na desarrollo del Information and Communications Technology o ICT y turismo na rehiyon del BIMP Iaga. El magalidere sa dali di ila maga-eksperyensya isaber, magatakontinua proyekto, y mga posibles otros proyectos para na ICT na di ila kada ikaw nasyon. Ya diskuti también el grupo El Cuento del Turismo para el desarrollo del kada ikaw lugar, ta incluhi el komersyo, investment y el importansya y presasyon del kultura del maganasyon. El Junta ya tiene buen éxito por medio del liderato del DICT, Departamento del Turismo, Gobierno Local de Zamboanga y el Mindanao Development Authority. Desde aquí Ciudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Justin mula dyan sa Zamboanga. At yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.